Ang isang common misconception ay ang iniisip ng tao ay vertigo ay sakit. Ang vertigo, if you define it, ang vertigo is a symptom. So the formal definition of vertigo, it's illusory sensation, meaning pakiramdam ng isang pasyente or isang tao na umiikot siya or gumagalaw yung paligid. Pero hindi naman actually. Actually, it's just the signals from the ear or the brain telling you that gumagalaw yung paligid. Hindi lahat ng pagkahilo ay may kasamang tila pag-ikot ng paligid. Ngunit kung ito'y nararanasan mo, maaaring vertigo na ito. Ayon kay Dr. Gerard Lapina, isang otorhinolaryngologist sa Makati Medical Center, ang vertigo ay hindi sakit, kundi isang sintomas ng problema sa tenga o utak. Karamihan ng mga nakararanas nito ay mayroon ding sintomas ng hearing loss. Isang karaniwang sanhi nito ay ang benign paroxysmal positional vertigo o BPPV na madalas makita sa mga nasa kalagitnaan o nakatatanda na ang edad. In some patients, ang nangyayari, because it's the hearing apparatus and the balance apparatus, magkadikit yan sa loob. So in some patients, they would also complain of hearing loss. Kadalasan, number one cause is yung tinatawag na positional vertigo. It's very common sa middle age to advanced age. Yung positional vertigo or tinatawag na BPPV. Ang ibig sabihin ng BPPV for our audience, it's benign paroxysmal positional vertigo. Ang nangyayari lang doon, meron kasing mga crystals na maliliit sa balance apparatus. Tapos pag naligaw siya and napunta siya doon sa part ng balance apparatus na hindi siya dapat nandoon, nagkukos siya ng trigger ng vertigo. To put it in simpler terms. Ang sensasyon ng vertigo ay nagdudulot ng matinding discomfort sa mga pasyente. Karamihan ay nahihirapan sa kanilang araw-araw na gawain, lalo na sa mga nakararanas nito sa unang pagkakataon. Ang kaakibat na sintomas pa pala na kailangan natin banggitin ay nasusuka yung pasyente. So this is because yung balance system natin and yung vomiting center sa brain ay magkatabi. So pag na-stimulate, so mataas yung chance na nasusuka, meron silang feeling of vomiting and nasusuka. So yun pa lang yung discomfort na yun. Of course, di ka na makakapagtrabaho, especially yung mga young active individuals natin na nagsusports, mahirap, Sa positional vertigo naman, yung acute attack is 3 minutes, but after nun, meron pang residual na vertigo na tinatawag, which could last for hours up to days sometimes in some patients. Mas tumataas din ang risk ng vertigo habang nagkakaedad, tulad ng presbyopia o panlalabo ng paningin. Mayroon din tayong tinatawag na presbyvestibulopathy o paghina ng balance system habang tumatanda. As we increase in age, mas nagiging common siya. And again, pagka mas tumatanda na, interestingly, may tinatawag din, kung meron tayong presbyopia, yung panlalabo ng mata, meron ding presvestibulopathy. So, mas humihina din. So, para rin siyang eyesight natin as we age. Dagdag pa ni Dr. Lapina, walang tatalo sa malusog na pamumuhay para maiwasan ng mga triggers ng vertigo. Wala pa rin talagang tatalo sa healthy lifestyle, well-balanced diet and avoidance of triggers, and regular exercise talaga At para sa iba pang impormasyon ukol sa vertigo, tunghayan ang programang Doctors on TV this Sunday, 7 a.m. only here at UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.